Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 miyembro ng extremist group sumuko sa Maguindanao del Sur. 4-day work week sa ilang opisina ng gobyerno inuutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Singil sa kuryente, posibleng sumirit kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis sa merkado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 2 dating miyembro ng violent extremist group ang sumuko at iprenisinta ng 38th Infantry Battalion sa kanilang mismong himpilan sa Barangay Buwayan, Datupiang, Maguindanao del Sur kahapon, March 6. Kusang loob ding isinuko ng dalawa ang kanilang mga armas na kinabibilangan ng isang Barrett caliber .50 at isang M14 rifle. Agad namang nakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal at iba pang ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng kanilang reintegration program. Kasabay nito ang isinagawang send-off ceremony ng 38th IB para sa mga tropa na ide-deploy sa mga komunidad sa Maguindanao del Sur para sa Municipal Community Support Sustainment Program o MCSSP. Pinangunahan ni 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato ang seremonya na layong palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, militar at mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Dagdag pa nito na patuloy nilang isinusulong ang mga programang pangkapayapaan upang tuluyang mapawi ang karahasan at mahikayat ang iba pang naliligaw na landas na magbalik loob sa pamahalaan. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pansamantalang pagpapatupad ng 4-day work week sa ilang tanggapan ng Executive Department simula Lunes, March 9. Bahagi ito ng hakbang ng gobyerno upang makatipid sa enerhiya sa gitna ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Hindi naman kabilang sa bagong schedule ang mga ahensyang nagbibigay ng emergency at frontline services tulad ng pulis, bumbero at iba pang tanggapan na direktang nagseserbisyo sa publiko. Sa ilalim ng Memorandum Circular 114 na inilabas ng Office of the President na formal na nag-uutos sa mga ahensya ng pamahalaan na mahigpit na magpatupad ng energy conservation measures at magpatupad ng 4 na araw na on-site work arrangements sa pamamagitan ng compressed work week o pagtatalaga ng isang araw para sa work from home alinsunod sa mga patakaran ng Civil Service Commission. Ayon sa memorandum, magsisimula ang implementasyon nito sa March 9 at mananatili ito hanggang sa bawiin o baguhin ng Pangulo. Posibleng sumirit ang presyo ng kuryente sa bansa dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo ng langis dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC. Batay sa projections ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines, maaaring umakyat ang presyo sa wholesale electricity spot market kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng coal, oil at liquefied natural gas sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa ng ERC, nagsasagawa na sila ng pagsusuri upang mapaghandaan ang posibleng epekto nito at maprotektahan ang mga consumer laban sa biglaang pagtaas ng presyo ng kuryente. Sinabi rin ng komisyon na patuloy nilang babantayan ang galaw ng merkado upang maiwasan ng anumang pang-aabuso sa presyo. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.